Sa gitna ng sunog, nanaig ang bayanihan ng magkakapitbahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Tulong-tulong sila sa pagsagip sa isang residente mula sa nasusunog niyang bahay. Balitang hatid ni James Agustin. Mga pigil hininga ang pagbabayanihan ng mga residente para mailigtas ang isang lalaki mula sa nasusunog niyang bahay. Labas! 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 Nang mabuksan ang gate, agad nilang inilabas ang lalaki. Nasunog na si Tatay, oh. Ilang segundo pa kitang-kita kung paano tuluyang nilamon ng apoy ang bahay. Nangyari yan sa Crame Street, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, pasado alas 2 sa madaling araw kanina. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 10 fire truck ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Agad na nilapatan ng rescuer ng paunang lunas ang 59 anyos sa si Francis de los Reyes. Nagtamo siya ng mga paso sa kanang braso, kaliwang tuhod at noo. Laking pasasalamat niya sa mga residente na tumulong na makalabas siya sa bahay. Nagtutulog po kanina sa bahay ko, doon sa Metro pa. Tapos nung nagising ako, may apoy na sa loob. Naglalagab na po, binubos akong tubig, di ko makaya mabuhos. Ang laki na po, dumadami apoy, kasi lumaki na po. Sigaw ng mga tao, binubuksan yung gate ko. Di mabuksan, tinulog bigla, nabuksan din. Kaya nakalabas po ako. Kabilang sina James at John sa mga tumulong kay Mang Francis. Sila makikita sa video na pilit na binubuksan ang gate. Binuksan po namin tong gate eh. Binaklas po namin lahat eh. Napadlock, di namin masira. Kaya ginawa namin, piniko namin tsaka yung bareta. Lahat kami tulong sabay pagbukas. Okay na. Nagulat po kami. Umuusok na po dito. Tapos tumakbo na po kami dito. Nagulat na po kami ang lakas ng apoy. Tumagal ng 18 minuto ang sunog bago naapula. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.